Okay, ito ang vlog ng AP tungkol sa Art of War ni Sancho. Sansu pa pala, Sancho. Ang Matthew yun, pre, di ba? Yung, siguro magkamag-anak kami niyan, pre. Kamag-anak siguro kami. Pagtapos, kaya sa ginagawa namin yung vlog na to para din matuto. At para din may clearance din kami. Kasi pag di namin to ginawa, sabi daw ni Sir, wala daw kaming clearance. Hindi kami gagraduate. Ganun, hirap talaga yung buhay pag gagraduate talaga. O, ito na. Let's get on. Sa itong vlog ko sa unang-una daw, sabi ni Sir ay yung critical analysis. Ito yung critical analysis ko sa book ni Sun Tzu na it's more than 2,500 years old. At yung libro na to may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na chapters to. 13. Malas naman na number yan. Hindi pwede sa Pilipinas. Nanay ko, parang ewan. Ito. Tapos, yung book na to nagpo-focus sa different aspects kung paano makikipagdigma ang isang bansa sa iba pang bansa at mga iba pang estratehiya. At malilate ko to sa international relations at foreign policy. Kasi pag nagbubuo ka nito, hindi mo alam yung mangyayari sa'yo. Parang you cannot control everything and anything. Yun ang number 1. Yung number 2, na, ang tawag mo dun talaga, grabe, hirap talaga number 2. Pag yung number 2, may nasabi yun, nakalimutan ko lang kung anong chapter yun, na dapat maging mindful kung kailan ka susugod o hindi susugod. Parang ganun din sa foreign policy. Dapat, pag gumagawa ka nito, dapat alam mo kung kailan mo to ipapasa, kung anong ilalagay mo doon at anong hindi mo ilalagay. Tapos yung pangatlo, pre, alam mo yung pangatlo, pre? Ay, sabi daw nung yung pangatlo daw, be prepared always daw. Be prepared always yung pangatlo. Kasi, pag hindi mo alam kung anong mga ugali ng iba't ibang bansa na masasalamuha mo sa international community, at hindi mo din alam yung mga conditions din ng mga tao doon. Kaya Tapos, yung panglima naman, yung think about your actions. Think about your yun. Basta think about your actions na lang. Pag-isipan yung ginagawang foreign policy. Ikaw. Ay! Bobo, nasa pang-apat pala, nagpapalala ako. Yung pang-apat, yung study your enemies. Na-a-apply din yun sa international relations, pati sa foreign policy. Pag ginagawa mo yung foreign policy, pati yung international relations, syempre, inaalam mo yung bansa na kabilateral mo o bilateral o multilateral na mga grupo na yan. Syempre, pinag-aaralan mo sila kung paano mo i-adjust yung foreign policy mo, ganun-ganun. Tapos, yung panglima naman, yung pinaka-last, yun nga, pinaka-last na tayo. Yung think about your actions. Pag gumagawa ka ng foreign policy, tas nakikipagkasundo ka sa ibang bansa, pinag-isipan mo palagi yan na kung paano makaka-apekto sa'yo, sa bansa mo, at sa mga tao mo, sa mga kababayan mo. Palaging pinag-iisipan, yun yung pinaka-importante sa lahat. At natutunan ko din dito, yung lima din na natutunan ko din dito, yun nga, nasabi ko na pa pala. Tapos na, may clearance na ako, sir.